Mapapahal ng magulang. Anak ay dinidisiplina. Anak na hindi napapalo, hindi mahal ng magulang. Mamaya, ito natin mga siguro pag-usapan na maging bahagi po ng ating pagtatanong at pagsasagot ko. Alright, maraming salamat po sa mga pangunang sinabi niya. And meron pa tayo mga hinandang tanong dyan. Para mas na natin maintindihan na paano maiwasan yung mga nakita natin sa video. At maaaring sagutin ito ni Pastor Arlen and kasama din po si Miss Lala. So, sige po, tingnan po natin yung first question. Wala nung... Okay, first question po. Bilang paano mo po dinidisiplina yung iyong anak? Marami po na, minsan, ito, parang siya, parang lalo yung panahon siguro, natutunan ko mo ito, nung nagsisimula ko ni Ate Rose, malamang na iba yung child rearing ko. Pero yung muna, na ginawa po namin, natutunan ko namin, nakikita ko lang doon po namin sa aming mga gulang kung paano kami disiplina. Isa po sa disiplina na kita namin sa mga gulang yung kinakausap ko kami, merong warning dahil hindi tayo pwedeng magdisiplina pa, hindi pwedeng magbigay ng hindi pwedeng pagalitan. Kung ano tayo nagbigay na rule, no? Hindi tayo nagkwento ng mga bagay na hindi pwede at mga bagay na pwede. Pastor, kumbaga sa basketball, masabi natin fall kung na-violate. Yes, okay. So, hindi po tayo pwede magbigay ng pagdisiplina, hindi pwede pagalitan, kung walang gano'n. Kailangan mo yung ng rules na ito yung pwede. So, meron po, magsasagot tayo ng limits, magsasagot ng limits. So then, kapag merong na-violate, merong consequences at sinasabi din po natin yan. Ganun po yung okay, sa inyo po yung Sara, itanongin natin yung anak. Ano ba yung naramdaman mo? Yung first time ka na dinisiplina, anong klaseng disiplina? Pinalo ka or nakagalitan? May pastor na rin. Ano ba yung reaction mo? Sa inyo naman ito ng anak? Siguro po yung earliest memory ko na talaga napalo ako ni Papa is grade 1. Hindi ko naalala na napalo ako ni Papa. Siguro napalo ako ni Papa pero hindi siya tumatak sa akin. Pero grade 1 talaga. Kasi ayoko ng school. Hindi ko may school lang. Okay. Tinawag ko na meron ba kayo yung school sa aming balay? Hanapin lang po, isang lang ako pag-iwan pa. Tapos, nag-warning na, ginigising ako ni Papa, tapos ayoko may gusto pa akong matulog. Parang yung warning sa school, parang yung alarm clock. Opo, okay. Kasi ano talaga, nakapunta ka sa bayan, bilik ka ba? Ano na, paglukso niyo mo, eskwelahan na. Yung grade 1 classroom, katabi lang po talaga ng bahay namin. Tapos ito po eskwela. First time na ako ito na, ano ba, natalang talaga ako ni Papa. Tapos, yung pag itong bisunod ko, na-imagine ako ako hindi kasi pinapagalitan niya ako. Parang feeling ko, sinusundan niya ako ng palo sa likod ko. So, that was the first time na naalala ko. And I felt like nothing. Ano ba lang po kasi parang naramdaman ko na pala yung ginawa ko. So, nalaman ko doon na, mali pala yung hindi gumising ng maaga. Tapos yung mag-attempt na hindi pumasok sa eskwela. So, hindi ko maalala na nag-absent ako my whole elementary years nang walang dahilan na may sakit or nagbiyahe kami. Yun lang yung pwede rason para mag-absent. Ayun ang alam niya kasi
sige. Alright, sige ito. Ito yung kasi medyo trending po ito ngayon, ano? Sa mga panonood sa bayan at may sabi dito. Medyo trending kasi ito kasi may mga kabata natin ngayon is talagang grabe na sila sa social media and sa pagkipagrelasyon. Yeah? Talagang sa murang edad ay talagang nauuso talagang yun na talaga yung ano nila na talagang may relasyon na agad. So, tanongin po muna natin sa Pastor Arnel, ano po yung naging reaksyon nyo nung if ever na nagkaroon ng nobya o nobya yung anak po sa hindi pa 18 or wala pa sa edad? If ever na meron na nangyari? Actually, nagka-boyfriend si Lala, right? College naman. High school. Ganun din si Jane. So, dumating sila sa ganun punto kasi meron kami pag-uusap. So, yung pinag-usapan namin is, palagi, meron season, meron panahon, winter lang. So, yung pinag-usapan namin na, halimbawa, kung papasok kasi sa relasyon, yung pag-boyfriend ka, ano ba ang kahilan ka nun? Ano ba yung mag-expect? Ano ba yung intention mo? Ano ba yung purpose mo? So, bata pa sila, pinag-usapan na namin yun. Hindi kasi pwede pag-usapan natin dahil ito yung natutunan ko, palagi na. So, ang sinasabi ko, tulad ng sabi kanina, magsiset mo tayo ng